Malapit nang masuspinde si Anthony Edwards dahil nakuha na niya ang ika-13 technical ngayong season. Tinalo niya si Draymond at si Luka. Nakuha niya yung technical after ng missed dunk na nagreklamo siya sa referee na bakit walang foul na tinawag. Kahit yung mga fans nagreklamo din na bakit pinituhan si Edwards. Mukhang pinag-iinitan siya ngayon ng mga referee dahil nga sa mga comments na nangyari nung nakaraan. Dati si Iverson nga kinausap na yung mga official kung hanggang kailan siya bibigyan ng mga ganang tawag. Meron na kasing nabawing technical dito kay Edwards. Isa doon yung versus Knicks. Na nung hinampas niya yung bola na tinawagan siya ng technical, binawi din naman ng NBA yung kinabukasan. Sa game din ng Rockets at Minnesota, nakipagsagutan pa si Edwards sa isang fan nung halftime. Napigilan si Edwards nang mapansin ng staff ng Minnesota na parang susugurin ni Edward yung fan at naka-close fist na siya nun. Nakaabang na rin ang mga pulis sa tabi. Lalong naiipit ngayon si Edwards kung paano babawiin ng NBA yung technical na binigay sa kanya. Versus Rockets, nakapagtala siya ng 37 points, 4 rebounds, 3 assists, 13 out of 32 sa field at 4 out of 14 sa 3-point area. 34 points pa ang ginawa niya until third quarter. Pero mas maganda rin naman kasi nilaro ni Jalen Green, 35 points, 5 out of 11 sa beyond the arc. So sa NBA kasi, lalo na sa mga star player, pinabawi ng liga yung mga technical na binibigay ng mga referee. Ngayon, hindi alam kung paano imamanage ng NBA yung technical na ibibigay kay Edwards sa mga susunod, lalo na kapag umabot siya ng 15. Automatic kasing suspension ang susunod doon plus multa. Bali wala na kasi yung multa doon Meron pang natitirang nasa 25 games ang Minnesota. Yung pang 16 na makukuha ni Edwards na technical, suspension ang ibibigay sa kanya. Yung nasa pang 17, multa ulit. Kung makakakuha si Edwards ng pang 18 at pang 20 na technical, pwede ulit siyang masuspindi doon. Last year, inabot siya ng 15 technical. Meron pang binawi doon. Na-reset din ng technical na yon nung pumasok ang playoffs. Kapag na-timingan pa na big game yung tatapatan ng suspension nitong si Anthony Edwards, doon magdi-decide ang NBA. Katulad ng ginawa nila dati kay Luka. Hindi lang isa kundi 2 beses. Suspended na dapat si Luka nung mabigyan ng 16 technical, pero bago yung mismong game, binawi ng liga yung isang technical para lang makapaglaro siya. Sa gaya ni Edwards, malamang ganon din ang gawin. Bawiin yung mga naibibigay na technical sa mga susunod kapag pumatak siya ng 15. Yun nga lang, pag-iinitan pa rin si Anthony Edwards ng ibang mga official. Ang Sacramento Kings naman, mula nang dumating si Zach LaVine, 3-4 record. Hindi naman masamang record yon. Baka sinabi lang nitong si DeMar DeRozan, bakit sumunod ka pa? Tinalo ng Golden State yung Sacramento na si Peanut Butler ay merong 4-1 record ngayon sa Golden State. Naging free throw merchant pa. Nag-a-average si Peanut Butler ng 21.7 rebounds, 5 assists sa Golden State. Pero yung scoring percentage niya bumaba. Nasa 44% at 14% sa 3-point area. Mostly pa ng points ni Butler ang gagaling din sa free throw line. Versus Sacramento, 17.7 rebounds, 3 steal at 7 out of 7 mula sa linya. Nang dumating din si Butler dito sa Golden State, naging power forward siya. Hindi ito yung usual position na nilalaro niya. Binabantayan niya doon mas malalaking player. At dahil nga naka-small ball lineup na naman yung Golden State, may bago pa ba? Pinagmalaki pa yun ni Steve Kerr na kinulang man sila sa height. 2 player naman nila yung mautak, si Draymond at si Butler. Nakakalimutan din ata ni Steve Kerr na parehas mainitin din yung ulo. Kinoach pa ni Butler si Draymond Green at si Brandon Podziemski. Baka sabihin pa ni Draymond, aagawan mo pa ako ng trabaho. Base kasi sa stats ng Golden State, meron silang net rating na 18.6 per game every time na magkasama si Butler, Podziemski at itong si Draymond. Every 100 possession, nalilimitahan din nila yung kalaban sa 93 points per game. At least magkakasundo yung tatlo dahil si Podziemski nga nagkaroon din ng issue nung nakaraan. Wala pa niyan si Kuminga, kakabalik pa lang sa practice. Mga ilang games pa din bago makakabalik. Hindi rin alam kung paano siya ilalagay sa lineup dahil mas effective si Peanut Butler sa loaded minutes.